Candice Ramos, and this is my output number 2. Para sa akin po, hindi siya dapat tanggalin. Kailangan lang siyang i-modify. Kasi hindi lahat ng magulang pare-parehas. May mga magulang na namamalo lang kapag sumusobra na yung anak nila. May mga magulang din po na konting mali lang ng anak nila napapalo na ng sobra. Una, yung mga magulang na napalo lang nila yung anak nila para matakot kasi sobrang tigas na ng ulo at hindi na nakikinig. Ayaw naman natin na lumaking rebelde, suwail yung mga anak natin. Kaya napapalo na sila kapag hindi na sila nakikinig. May mga magulang din naman na konting pagkakamali lang ng bata, nananakit na sila agad ng bata to the point na nagkakapasa na pipilayan na yung mga bata. Alam naman natin sa sarili natin kung kailan tayo sumusobra kasi hindi lahat ng sumusobra tama. Based on my experience naman, as a parent, alam ko sa sarili ko na hindi ako perpektong magulang, pero alam ko na tama yung ginagawa kong pagdidisiplina sa anak ko. Hindi ko siya palaging pinapalo, hindi ko siya palaging napagbubuhatan ng kamay. Kapag maliit lang na bagay, hindi ko siya agad pinapalo, pinagsasabihan ko siya na dapat wag niya nang gagawin yung bagay na yon or sa susunod, ingatan niya para hindi siya magkakamali. Kagaya ng kunwari may natapon siya, may nabasag siya, hindi dapat paluin yung bata. At katapos ko rin pong pagalitan yung anak ko kung mapapalo ko man siya, may formation na nangyayari. Sinasabi ko kung bakit siya napalo, anong mali niyang ginawa, anong dapat niyang gawin, tapos i-recall ko sa kanya kung anong ginawa niyang mali para alam niya sa susunod tama and yung mali. Kaya para sa akin, hindi siya dapat tanggalin. Dapat lang siyang i-modify at magkaroon ng criteria kung sino yung mga taong dapat makasuhan at mga hindi dapat makasuhan.